At yan mga ka-adventure, nandito tayo ngayon sa may crossing ng San Vicente. Yan, at Apalit via MacArthur Highway. Oh. At ngayon araw ay Monday. Continuation lang ng update natin, ano? August 3, 2026. Time check is now 10:30 na ng umaga. At ngayon, mag-update tayo uli ngayon. Dito tayo mag-umpisa sa may crossing ng San Vicente. Pupunta tayo ng Macabebe, Pampanga. Tignan natin kung ano yung mga may update natin dito. Yan, dito tayo sa may bagong building ngayon, oh. Ito yung dating lumang palengke ng Apalit, Pampanga, na ginawa na ngayon department store. At dito tayo ngayon mag-update. Pupunta tayo ng Macabebe. Kaya samahan niyo ako sa pag-update natin dito ngayong araw, Monday. Tara, let's. At kung bago lang din kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Rance Adventure. At maraming salamat po sa pagsuporta. At mag-update lang tayo rito, no, para makatulong tayo sa mga ibang motorista na magbibiyahe ngayong araw na to. Kaya mag-iingat po sa mga magta-travel ngayong araw na to at sa mga susunod pa. Tara, let's. Ayan, kanan na tayo rito. Tulad nung nasabi ko sa unang vlog ko, dito magpupunta natin to. At nagre-request din dito si brother, no, si Lakbay Kwento, papuntang Macabebe, Pampanga. Kaya parang ano na rin to, request na rin niya. Shoutout din sa mga solid supporters natin. Maraming salamat po sa panonood. At eto ngayon yung kalagayan dito ng kalsada sa may San Vicente, dito sa Apalit Macabebe Road. Ayan, oh. Mabuti na lang nga hindi lumakas yung bagyo, tapos hindi nag high tide. Pero makikita ninyo may mga ibang lugar na ano yung tubig. Yan, katulad dito, oh. Nagtaas kasi ng daan dito, nagtambak, pero hindi naman nililinis yung kanal. Dapat nagtambak sila ng daan, tapos yung kanal patuloy yung paglilinis. Patuloy na tinatanggal yung mga nakabarado. Inuhukay nila para lalong lumalim. O dito pala ginagawa na yung daan dito. Tara, diretso pa tayo mga ka-adventure. Maulan na araw ngayon. Halos magdamag na muulan dito sa Pampanga. Ewan ko lang dyan sa ibang lugar. Kumusta naman dyan kayo mga ka-adventure? Hindi ba nag-uulan dyan sa parte ng mga lugar ninyo? Comment nyo naman. Dito mataas ang gasolina, oh. Ang premium 79. Ay, ang premium pala 80 na. 79 yung regular. Tignan natin ngayon yung mga kalsada rito, kung ano yung kondisyon, kung passable ba sa mga motor, lalo na sa mga naka-scooter. Matagal na rin tayong huling nag-update dito sa daan na to, sa Macabebe, Apalit Road, papuntang Macabebe, Pampanga. Woo! Yan na, lumalakas na naman ang ulan. Bale, ito na yung dito, oh. Continuation ng ginagawa ng NSCR Apalit Station. Malaki na rin yung nagagawa rito. Halos na to, malapit na magdugtong ito hanggang doon sa may tulay ng Sulipan Bridge. At nandito na tayo sa Sitio Sampaga, sa may Barangay San Vicente. Sakop pa rin ito ng Apalit, Pampanga. At ito ngayon ang kalagayan ngayong araw, Monday, August 3. May pasok pa rin kahit may bagyo. Hindi ko lang malaman kung anong signal dito sa Pampanga, kung anong signal ang bagyo. Pero wala naman tayong nakikita ngayong tubig sa daan. Dati kapag high tide tsaka bagyo, dito sa parte na dinadaanan natin, baha na rito eh.
medyo mataas na rin ang tubig dito. Pero ngayon wala pa. Wala pa namang baha. Diretso pa tayo doon. Hindi tayo makapag-drone ngayon dahil una-una, di rin natin dala yung drone natin dahil umuulan. Kaya ganito lang muna yung video natin, pagpasensyahan nyo na rin. At ano lang naman ito, update lang naman ngayon para sa mga motorista, makapagbigay tayo ng impormasyon. Yan, dito medyo nagkakaroon ng konting pagbaha rito sa daan. Ganda ng bahay, kaya lang binaba na yung harapan ng gate. Yan, dito na tayo sa Barangay Colgante. Ito yung isa rito sa magandang subdivision dito Yun ang ganda ng bahay Akala mo palasyo Kahit umulan, basta ganyan lang yung banayad, wag nang lalakas, okay lang. Napakahirap kapag bumabagyo tapos talaga babakbakan ka pa ng matinding pag-ulan, sasabayan pa ng pagbaha. Napakahirap na rito. Mataas na yung tubig rito. Pero yan, ganyan, banayad ang panahon, banayad ang ulan. Kahit pa paano, nakakapaghanap buhay pa yung iba. Lalo na yung mga namamasada, Yan, yung papuntang Paligi. Ito, Colgante, Paligi. Part pa rin ito ng Paligi, Diyan tayo nag-vlog nun dati. Yan yung sa may Paligi na parte. Yung pinuntahan natin. Kung hindi nyo pa napapanood, ito yung nito, kabilang side ng Paligi. Ay, buti naka-recover tong nagtitinda dito ng halaman, Dati, lubog sa tubig yan. Ito mismo, itong dinadaanan natin. Mataas ang tubig dito sa Colgante. Pero sa ngayon makikita ninyo wala pang baha sa daan. Hindi na pala talaga nagbukas itong dito. Isa to dating sikat na kainan dito sa may Colgante. Ngayon wala na, hindi na nagbukas. Paano? Lubog kasi yung daan, laging may tubig. Ito, may tubig dito. Ito yung papunta rito sa Barangay Tekasan. Dati nakapag-vlog din tayo dyan Matagal na panahon na rin yun, hindi tayo nakakapag-vlog dyan. At mukhang ginagawa pala yung kalsada rito kaya nagkakaroon ng traffic. Isang araw babalikan natin yan at mag-update tayo dyan sa papuntang Barangay Tekasan. Ito na Colgante Bridge. Uy, dito ang tubig. Halos dito yung ilog rito, medyo tumataas yung level ng tubig ng ilog. Yan, Fausto Gonzales Memorial Elementary School. Yan pa rin yan sa Colgante, Apalit. At welcome to Macabebe, Pampanga. Dito na tayo. Ito na yung arko. Ayan Welcome Macabebe. Muli tayo nagbabalik sa bayan ng Macabebe, Pampanga. Uy, napinturahan na tong bahay na to. Daming nagtitinda dito ng panambak na lupa. Ayan mga panambak. At sa ngayon wala namang mataas na pagbaha rito. Pagpasok natin ng Macabebe, okay pa yung daan, passable pa sa lahat ng motor, lahat ng sasakyan. Welcome sa Barangay Kaduang Tete. Ito ang kalagayan ngayon dito. Ito lang ang isang nakakalungkot lang dito sa Macabebe, Pampanga. Ang Macabebe, Pampanga talaga ay taon-taon dumadanas talaga ng matinding pagbaha at paglubog ng lugar. Pahirapan pa rin dito yung mga ibang residente kapag nasasabayan ng matinding pagbaha at ng matinding pagbagyo.
Yan, dito yung sa part na yun na nag-vlog tayo noon dati. Marami na rito mga nilulubog na bahay. Yan, katulad yan dito, yung pinakita ko dati na tulay. Pero ngayon, medyo okay yung tubig. Hindi mataas yung level ng tubig ngayon ng mga binabaang lugar dito. Ang laki ng branch ng ano dito, no, Rusi. Pangalawang tulay dito sa Purok, Champaga. Diyan sa Champaga, hindi pa tayo napapasok dyan sa pinakaloob niyan. At yan ang kalagayan dito. Dito yung terminal ng mga bangkero. Villa Magdalena. Ano yan? Isa yan dito na event place. Ito naman yung sa kaliwa natin, yung Kaduang Tete Elementary School. Dito mukhang walang klase ngayon. Walang estudyante ako nakikita. Yan, dito sa parte na to, kapag maganda pa noon, marami ditong mga nangingisda dito mismo. Maraming nangingisda dyan. At dyan na yung maraming mga nilulubog na mga bahay. Yan, meron din tayo pinuntahan dyan na isang paaralan. Nag-update tayo noon last year. Kasama pa natin si Bro Eli Motor. Ayan, shoutout kay Bro Eli Motor. Kailan kaya tayo magkakasama ulit sa rides, bro? Masarap kasama yan si Bro Eli Motor. Masayang kasama. Tsaka talagang walang arte sa katawan. Walang reklamo. Yan ang mga gusto ko makakasama eh. Yung walang arte sa katawan. Yan, pati Team Braveheart. Namimiss ko na Team Braveheart. Ayan, nangingisda sila, Tsaka wala tayo masyadong nakakasalubong ngayon, Walang bumibiyahe dito masyado sa Macabebe, Pampanga. Ayan, kita nyo naman. Ito yung ibang kalagayan dito. Halos papapantay na yung tubig, sa daan, Ang ganda pa naman ng bahay na yun, Wala na. Gumawa na lang sila ng tawiran nila doon para makatawid, makapunta sa bahay nila. Ang lalaki pa naman ng bahay. Ito na yung lumubog ng bahay, inabandonado na. Tara, let's go. Yan, dito, yan, mga nangingisda pa yan. Yung iba naman nahuhuli dyan, nila, ginagawa, binebenta. Yung iba, pinang-uulam nila. Ano yan, lubog. Ay, pakita na rin natin dati yan. At ngayon naman, mag-update lang tayo, dito sa Macabebe. Hanggang makarating tayo doon sa pinakabayan. At mabuti, tumigil na yung ulan. Dito na tayo sa Purok 2, Barangay San Gabriel. Ito yung isa sa dito, sikat na event place, Inas Event Place. Ayan, ang laki niyan. Pero mukhang walang ngayon, walang event ngayon. Tahimik. Napakatahimik ngayon dito sa Macabebe. Shout out sa mga taga Macabebe, Pampanga. Muling nagbabalik si Francie Adventure. Yan, dito na yon. Dito tayo nag-vlog noon, dyan sa school ng San Gabriel. Tapos ito yung chapel nila, Hindi ko man lang tumatsyempo na nakikita nagbubukas tuwing pupunta ako rito. Ayan, tinaasan nila yan kasi dati nilulubog din to, inaabot, kaya ginawa, nag-renovate, tinaasan niyang flooring. Yun, doon tayo nun pumasok nun, papunta sa Gabriel Elementary School, yung nilulubog na paaralan dito sa Macabebe, Pampanga.
At hindi na tayo pupunta doon, ano. Mag-update lang naman tayo rito kung passable yung daan. Pero ngayon, wala naman tayo nakikitang tubig na baha dito sa kalsada. Ayan, huminto rin ng ulan sa wakas. Sana magtuloy-tuloy na yan. Ito pa yung isang sikat na ano dito, Palmera Event Place and Resort. Wala ring tao, no? Lugi yung mga ganyang resort ngayon talaga pagka dito ganitong tag-ulan. At kasalukuyan pumapasok na tayo ngayon sa pinakabayan ng Macabebe, Pampanga. Ito, dito nakapag-vlog na tayo rito dati. Naipakita rin natin itong mismong ano, City Hall dito. Yan ang kalagayan ngayon ng City Hall ngayong panahon ng muulan. Tapos ito yung simbahan ng San Nicolas. Ayan. Ito muli nating nakita ang bayani na walang pangalan. Yan, paki-comment nyo kung kilala nyo yan. Na-vlog na rin natin yan. Ang sikat na bayani na hindi nakilala nung panahon ng digmaan. Yan dito medyo nilulubog pala rito sa tapat ng Primark. Ito, sayang no, nung ginagawa ito hindi pa tinaasan. Ayan ang nangyayari tuloy. Naapektuhan tuloy yung kanilang business. Pure Gold Macabebe. Bango. Bango ng hamburger. Gugutom na ako. Yan, ito na yung palengke ng Macabebe. Yung bagong palengke nila. At maganda naman yung kalagayan ng daan dito, hindi lubog. Yan oh. Isa yan sa mga transportasyon na ginagamit ngayon, yung mga nagbabangka sila. Para lang makatawid papunta doon sa bahay nila. Daming mga lubog na bahay pa rin dyan. Mabuti na lang nga dumaan yung bagyo. Hindi naman naapektuhan ng Pampanga ngayon. Ewan ko lang sa mga ibang lugar na no, kung merong mga binaha. Yan, papasok na tayo ng Masantol, Pampanga. At ginagawa pala yung kalsada rito ngayon. O yan o, tataas. Mahigit 1 metro din ditong tinataas na to. Ayan o, pangilang gawa na to. Kasi ginawa na to, itong kalsada na to na dinadaanan natin. Ito mismo, bagong gawa na yan. Pero ngayon, nagtataas na naman uli o. Ang haba pala ng gagawin daan dito. Yun na yung multipurpose ng Masantol. Ayun o. Kawawa rin yan eh. Nilulubog na rin yan. Yan, maraming mga kabahayan dyan ang nilulubog. Ito na ang kalagayan dito ng San Nicolas, Masantol, Pampanga. Dito, mataas ng pagbaha rito. Sa tapat ng Lakeview Memorial Park. Ang haba pala ng ginagawang pagtataas dito ng daan, ano? Ayan, oh. Nagpo-forma na sila, oh. Tsaka kainaman yan, kahit ngayon nag-uulan, gumagawa sila. Ginagawa nila. Yan, hanggang dito pa, oh. Halos level na kasi yung tubig dito, eh, sa daan, oh. Pangalawang pagtataas na to ng kalsada na nasaksihan ko ngayon. Mataas na tong unang kalsada na to. Mahigit 1 metro rin na yung tinaas niyan. Ngayon magtataas na naman uli ng mahigit 1 metro. Kaya ang mangyayari niyan, maiiwan na naman yung mga bahay na nakatira dito sa gilid ng kalsada. Lalo na yung mga ibang establishment. Maano na naman, maiiwan.
I love Masantol. Yan, lalo ito pag nagtaas yung daan, may iwan lalo itong simbahan ng San Miguel. Ayan, hanggang dito pala sa pinakabayan yung ginagawang daan. Ipapantay na pala doon. Papantay na rito. Binaba kasi dito, mataas ang tubig dito. I-update ko lang kayo dito, no? Kawawa tong basketball court dito, oh. Lagi na lang may tubig. Hindi na napakinabangan ng mga kabataan. Nilubog na rin pala yun, no? Marami na rin pala rito mga naiwanan na, mga establishment. Nilubog na. Hindi na nag-ooperate. Ito, lalo tong tindahan na to, kawawa na, oh. Yan, yung bakery, kita nyo. Ang taas ng kalsada, eh. Kaya naiiwan na yung mga ibang tindahan. Bagong gawa pala yung daan dito, kaya ito yung sinusunod ngayon, itong kalsada na to. Pinakita ko lang sa inyo yung update dito sa may parte ng San Miguel, Pampanga. Yan, ito na yung pinakaano rito. Ayan. Ito yung tulay rito ng San Miguel. Bali, ano na to, Santa Lucia, Pantalan Food Park, Masantol. Bang ganda, no? Oh. Tapos ito yung ilog. Diretso tayo. Ito yung ibang pamilyan dito, lubog na sa tubig. Kita nyo naman, ilulubog na. Yan naman ang magiging epekto kapag nagtataas ng daan. Talagang may iwan yung ibang mga nagtitinda. Ayan, ilulubog na. Ang pinaka-effective talaga niyan, sasabihin ko na naman uli, yung ilog dapat talaga ma-dredging. Noong taong 1953, nagkaroon ng matinding pagbaha sa Netherlands na tinatawag na the North Sea Flood o Watersnood Ramp sa wikang Dutch, at ito ay isang malaking sakuna na naganap noong gabi ng January 31 hanggang February 1, 1953. Sanhi ng malakas na bagyo sa hilagang dagat at mataas na spring tide na lumikha ng pambihirang taas ng tubig, umabot sa 150 na dike ang nasira o pumutok. Nilubog ang 340,000 na hektarya ng lupa at umabot ng 1,836 ang namatay sa Netherlands at 72,000 hanggang 100,000 naman ang lumikas o nawala ng tahanan dahil sa nangyari. Kaya gumawa ng mahusay na sistema ng flood control ang Netherlands, at ito ay isa sa pinakamagaling at pinaka-espesyal na teknolohiya sa buong mundo. Kalahati ng kanilang bansa ay mas mababa pa sa sea level o level ng dagat, kaya gumamit sila ng mga higanting dike, dam at otomatikong harang sa bagyo at magaling na strategic plan upang kontrolin ang pagtaas ng tubig at pagbaha ng kanilang bansa. Malaking bahagi ng Netherlands ay nasa ibaba ng antas ng dagat o below sea level, kaya naman kailangan nila ng dredging para hindi umapaw ang mga ilog. Walang proyekto ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan pagdating sa dredging ng mga ilog, kaya nagpo-focus sila sa paggawa ng mga flood control. Ang isang lunas, isang solusyon, flood control. Pero kulang yan. Dapat dagdagan yung sistema para mabawasan yung pagtaas ng tubig. Unang-una na, yung ilog, dinedredging na. Yan, ito, may iwanan naman tong kalsada na to kapag nagtaas na naman yung ilog na yan. Ngayon, 2026, pagka mag-update tayo ulit rito sa susunod na taon, makikita ninyo dito yung ilog. Baka pumantay na rito sa mismong
kalsada na to. Wala kasing ano eh, nagde-dredging ng ilog. Ayan, papasok na tayo ngayon sa Barangay Bebe Anak. Welcome to Barangay Bebe Anak, Masantol, Pampanga. Yan ang sitwasyon ngayon dito. Tuminto na ang ulan, ano. Unti-unti nang lumiliwanag ang langit. Ang premium dito 74.80. Halos kapares doon kanina sa pinagpakarga natin sa MacArthur Highway. May bangka rito. Ginagawa na rin nilang tawiran ito, bangkero, para makatawid sa ilog papunta sa ibang mga bayan. At ito na yung ano dito, pinaka flood control, floodgate. Dito sa kaliwa, yan sa Masantol, papunta na ng ano yan, Apalit, Pampanga. May daan na dyan. Sapang Maragol Bridge. Di ko na, ito na yung ano dito, pinaka flood control, para pagka may bagyo at high tide, binababa nila yan eh. Dito na kasi yung papunta, palabas na ng dagat, no, para maproteksyonan yung mga loob dito ng Pampanga River. Pero kulang pa rin eh, dapat meron yung ano, pumping station, para kapag tumaas naman yung tubig dito, nailalabas naman dito yung tubig palabas ng dagat. Mahaba pa yan, yung channel na yan, bago ka makarating doon sa pinaka ano na yon, dagat. Mahaba pa, mga ilang kilometro pa yung ilog na yan. Mahaba pa yan. At mukhang may ginagawa doon ano, mga flood control doon sa gilid ng ilog. May nakikita akong mga crane tsaka ano eh, metal sheet pile. At yan pala yung update natin ngayon dito, no, sa Macabebe, Masantol. Magmula nung pumasok tayo doon sa may San Vicente along MacArthur Highway, wala naman baha tayo nararasa na mataas at passable sa lahat ng mga motorista. Kaya maganda rin ang daan at merong mga ginagawang parte ng pagtataas ano dito sa may pagpasok natin ng Masantol. Maganda naman yun. Yun ang maibibigay natin ng ngayon na update dito sa Masantol, Pampanga. At maraming salamat sa pagsama ninyo sa update natin. Don't forget to like, share, and subscribe. At meron nga pala mga ibang mga nagpapa-shoutout. Yan, katulad si Louie Quimbaw. Yan. Yan, ipa-flash ko na lang sa screen ano, yung mga nagpapa-shoutout. Unang-una si brother Louie Quimbaw na nasa Riyadh ngayon. Shoutout sa iyo, brother. At sa mga ibang mga nanonood dyan sa Riyadh, shoutout. Yan, ipa-flash ko na lang sa screen. Ganon din si Dominador Ortega. Gusto ko rin shoutout si Dominador Ortega no, na laging nanonood. Ayan, shoutout sa iyo, brother. Ganon din si Leroy Di Mapilis na laging ano, solid watcher natin yan. Solid supporter. Si Melis Landingin. Yan, ako si Jan, sabi niya, shoutout. Yan, shoutout sa iyo, brother. Ganon din si June Malyari. Yan, idol, shoutout ulit, watching from Canada. Taga San Agustin, Kaingin, Santa Monica ako, Masantol, Pampanga. Oh, malapit na dito, brother. Shoutout sa iyo. Yan si brother June Malyari. Yan, pati si Bernard Bibar at sa mga taga JB Warehouse diyan sa Cotabato City. Maraming salamat. Napaka-solid nyo. Salamat, brother. Yan, shoutout sa iyo. Ganon din si Lakbay Kwento. Yan. Brother, salamat sa laging panonood. Shoutout Idol Francie, Lakbay Kwento Vlog. Tiga ano siya no, Calgary, Alberta. Yan, tiga Calgary, Alberta, Canada. Yan, shoutout sa iyo. Ganon din kay brother Hiltons. Yan, Saldivar, shoutout idol. Yan, ayan, maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout. Dito na, papaalam. Maraming salamat uli. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. Francie Adventure signing out.